mga mananampalataya. At sa araw po na ito ay matutunghayan po natin ang pinaka-konklusyon o ito po ay pang-10 at pang-11. Kaya salamat sa Panginoon sa kanyang pagsama sa atin at sana'y sa ating pakikinig ng salita ng Diyos ay nakita natin mga pribilehiyong ito na hindi po ito nararanasan ng maraming tao. Okay? At ang paksa po natin ay ating makikita at pagbabasihan po natin ito sa unang Pedro chapter 2 verse 9b at hanggang 10. Mangyari po na tayo ay tumayo at ating pong basahin ang paksa na ating pagbabasihan. Para po sa ating kaalaman at sa ating bisita, meron po tayo nire-record po natin ito. At natutuwa po tayo, sabi ni Pioli, ay pinariringgan niya ito doon sa mga kamag-anak niya na hindi niya nakakasama ito. Kaya, magpatiin natin na basahin sabay-sabay ang salita ng Diyos sa unang Pedro. Isang bansang nakalaan sa Diyos, bayang pag-aari ng Diyos, upang mapagpahayag ng mga kahanga-hangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahanga-hangang kaliwanagan. Kayo'y hindi bayan ng Diyos noon, ngunit ngayon kayo'y bayang hinirang niya. Noon pinagkaitan kayo ng habag, ngunit ngayon tinanggap na ninyo ang kanyang habag. Ito po ang salita ng Panginoon. Okay? Kagaya sa pwede na po mo po ay kagaya po ng ating tinatalakay ay yung kaleidoscope, yung pong isang laruan na pag pinihit niyo po ito, nag-iiba-iba po ang kulay. Kaya sabi ko sa inyo, ay natapos na po natin yung ikasyam at ngayon po ay dara po tayo sa pang-10. At dito po makikita natin doon sa verse 10, sa wikang English, sabi niya, for you once were not a people. Okay? Nung una ay hindi daw kayo bayan ng Diyos. Pero sa niya, but now you are the people of God. You have not received mercy, but now you have received mercy. Napakaganda po noon. Kaya ito po yung talatang ito ay napakagandang unawain natin. Okay? At tayong lahat ay nasa ilalim ng habag ng Diyos. Okay? Nakita nyo, dati hindi tayo bayan. Okay? Ngayon, naging bayan ng Diyos. Dati hindi tayo tumanggap ng awa ng Diyos o habang ng Diyos. Ngayon ay tumanggap tayo ng habang ng Diyos. Kaya isang napakalaking pribileyo po yun. At parang pagre-review, unang-una, kaya po tayo nagkaroon ng mga pribilehiyong ito. Sa verse 4 ay dahil meron tayong ugnayan sa Panginoon. Nung tayo lumapit sa Panginoon, we have a union with our Lord. Okay? Para tayong bato, pinagsasama-sama tayo, naging tayong isang malaking templo. Okay? O yung tahanan ng Panginoon. So, we have a union. Pangalawa, we had a mission o access to our Lord dahil nga po tayo ay pari. Ang pari po ay spiritual priest tayo. Siya lang yung may access, okay, sa Diyos. And then sa verse 6, ay meron po tayong security with our Lord. Ibig sabihin, kapag tayo nasa Panginoon, hindi tayo mapapahiya. Okay? And then, pang-apat, affections for our Lord. Verse 7. Okay? So, nagmamahal tayo, mahalaga sa atin ang Panginoon. Natutuwa po tayo sa ating bisita, ay kanina pang maaga yan, naghahanap siya ng church dito, nagtatanong siya. So, bilang mga mananampalataya, hinahanap-hanap mo, mahalaga sa iyo ang church, kasi doon mo matatagpuan, dito yung panahon na ipapakita mo na mahal mo ang Panginoon, may oras ka. Pag busy tayo sa buong isang linggo, meron tayong inilalaan na araw para sa Panginoon. At tayo po sa ating pag-aaral ng Merkules, ang pagpunta sa church ay kapahayagan po, okay, ng kapangyarihan ng Panginoon. Idinedeclare natin sa mundo na ito na merong Diyos na nabuhay na mabalik. Kaya po, first Sunday yan of the week. Dinideclare natin na ang Panginoon ay nabuhay na mabalik. Ang Diyos na ating sinasamba ay isang Diyos na buhay. Hindi patay, hindi rebulto, hindi siya walang buhay, kundi may buhay. Okay? So,
Yun po, mahalaga sa atin. And then, panglima, we are chosen by our Lord. Tayo po ay pinili ng Panginoon sa buntong ng marami. At kailan tayo pinili? Bago pa ho nilikha ang mundo. What a privilege. Okay. Panganim, we have dominion with our Lord. Hindi lang po daw tayo ordinaryong pari, kundi royal priest. Pag sinabing royal priest, lilingkod ka sa hari. Hindi ka lang doon sa barangay. Diba? May mga pare o mga ministro na doon sa bundok. Hindi, ikaw ay naglilingkod sa hari. Okay? At hindi lang po basta naglilingkod, mamamahala kasama ng hari. At dito makita natin na darating ang time na hindi tayo yung katuruan na iba kay ang pagkaalam nila pag namatay ang tao o mananampalataya, nagiging anghel. No, hindi po. Hindi po tayo magiging anghel. Ang anghel po ay mensahero. Sumasamba rin yan. Parehas din tayo sa samba. Pero hindi po naghahari ang anghel. Ang believer lang po. Okay? So, maliwanag po yan na we have dominion with our Lord. And then, pang-pito, we have separations to our Lord. Magkaiba na po tayo. Meron tinatawag tayong positional sanctification from darkness to light. And then, meron tinatawag na progressive habang tayo nasa Panginoon na nagpapakabanal tayo. At meron tinatawag tayong ultimate sanctification. At yun po yung pag nakita natin ng Panginoon, we will be perfect. Okay? And then, pang-walo, yung possessions by our Lord. Tayo pag-aari, binili na po tayo. Okay? Yun po ating pinag-aralan. And then, 9, illuminations in our Lord. So, dati po kasi nasa darkness tayo. Ang tao generally ay bulag. Okay? Meron dalawang klaseng darkness. No? Intellectual darkness and moral darkness. Ibig sabihin, kahit anong paliwanag mo, kahit anong talino mo, doktor ka man, attorney, politician ka man, bulag ka sa katotohanan. Okay? Ganyan po si Pablo. Matalino siya, nag-aral siya kay Gamaliel, religyoso siya, pero hindi niya kilala ang Panginoon kasi nasa darkness siya. So, ang totoong mananampalataya ay nililiwanagan ng Panginoon. Yung kabulagan niya, spiritually, lilinawan ng Panginoon. And also, morally, yung iba, kahit na ang talino nila, masama pa rin sila. Okay? Eh, huwag kayong magtaka. Kahit nag-aral yan, morally, ay masama pa rin yan. Okay? So, ngayon ay darako tayo sa pang-sampu. Yun po nga ay may pamagat tayo na compassion from our Lord. Okay? Yung awa mula sa Panginoon. Ngayon ang tanong ay, saan ba muli ito nakuha ni Peter? Okay? At ito po ay na-quote niya po sa propeta Oseas. Okay? So, dito po makikita natin na si Pedro ay talaga nagpapakita ng kanyang knowledge sa Old Testament. At inaanyahan ko kayo, nabasahin natin ulit ito. Sabi niya sa Oseas, okay? Sabi niya sa chapter 1, verse 6 to 7, sabi, naglihi muli si Gomer. Okay? Ito yung asawa ni Oseas. By the way, si Gomer po ay prostitute, ha? Okay? Actually, ito yung talata na gusto niya ng hiwalayan yung Hosea, si Gomer. Okay? Alam niyo ba, sabi ng Panginoon na huwag mong hiwalayan ng iyong asawa. Katulad din siya ng bansang Israel. Hindi ako minahal. Iba ang minahal. Alam niyo ba na itong talata din ito ay noong si Pastor Ray ay nagkaroon ng problema sa kanyang asawa. Ang tanong niya sa akin ay, hihiwalayin ko na bang aking asawa? At narinig ko po yung istorya ng sa Biblia. Ang sabi ng Panginoon kay Josue, huwag mong hiwalayan si Gomer. Bagamat prostitute siya at wala siya ng bansang Israel. Minahal ko siya. Okay. Naglihi si Gomer. Isang babae naman, ang kanyang naging anak, nagkaanak si Gomer. Sabi niya, sinabi ni Yahweh kay Josue, tawagin mo siyang Lo-Ruhamah, kay babae. Sapagkat hindi ko na kahahabagan, di papatawarin man ng Israel. So, naawa siya noon. So, nung nanganak, itong si Gomer, ipangalan mo sa anak mo ay si Lo-Ruhamah. Kasi bakit? Hindi ko na papatawarin ng Israel. Okay? And then sa verse 7, sabi, ngunit kahabagan ko ang sambahayan ni Huda. Hinahati na po kasi yung Israel at Huda.
So, hindi niya nakakahabagan ng Israel. Ang kakahabagan niya naman ay ang Huda. Ililigtas ko sila, subalit hindi na sa magitan ng pana, kabak, digmaan, o kabayo, ni mga bayo man, kundi sa magitan ng sarili kong kapangyarihan, the sovereignty of God. And then, sa verse 8, makita natin, nung lumaki na si Lo-ruhama, okay, ay mahiwalay na sa pagsusos ng ina, okay, sabihin, lumaki na, naghihuli si Gomer at nagsilang naman ng isang lalaki. Ito naman sabi ng Panginoon ni Yahweh, tawagin mo siyang Lo-ammi, okay, kasi yung una, babae, ito naman, lalaki. Bakit? Sapagkat ang Israel ay hindi ko na ituturing na aking bayan at hindi na ako ang kanilang Diyos. Sad to say talaga. Okay? Na nangyari ito sa bansang Israel. Okay? And then, sa verse 10, sabi niya, pero darating ang time, sumakita natin sa dalawang pangalan na yun, okay? Si Lo-ruhama at si Lo-ammi, ay makikita natin yung hindi nakahabagan ng Diyos ang Israel. Pero, sa verse 10, sabi niya, ang Israel ay panunumbalikin, darating ang time. Gayunman, magiging kasing dami sila ng buhangin, dadami sila, ang bilang ng mga taga-Israel, hindi mabibilang dahil sa sobrang dami. Ngayon, sinabi sa kanya, kayo'y hindi ko bayan. Okay? Darating ang time na talagang kalilimutan ng Panginoon, alisin yung habag niya. Pero, ngunit darating ang panahon na sasabihin sa kanila, kayo ang mga anak ng Diyos na buhay. So, merong time na talagang titigil ng Diyos yung kanyang awa at habag, pero darating ang time na babalik na ulit. Okay? And then doon sa chapter 2, verse 23, sa panahon ding iyon ay babalik ko ang Israelita sa kanilang lupain. Yan po nangyari, di ba? Scatter na po ang bansang Israel. 1940s, bumalik, nabuo yung bansang Israel. Tama? Kasira-sira. Okay? Kaya sabi niya, kahabagan ko si Lo-ruhama, okay? At sasabihin ko kay Lo-ammi, ikaw ang aking bayan. At tutugon naman siya, ikaw ang aking Diyos. So, yung dating yung time in the future na talagang manunumbalik ang bansang Israel. Okay? So, dito po makita natin na darating ang time na hindi mararanasan ng bansang Israel ang awa o habag ng Diyos. Pero darating uli ang panahon, okay? At ayon sa ilang sa last time, sa millennium time, ay doon kahabagan muli ng Israel ang mararanasan lang ang habag ng Panginoon. Kaya dito po makita natin, yan yung po yung nangyari sa Old Testament. At kung compare natin ngayon sa New Testament, ano po yung sinasabi ng banal na kasulatan? Tingnan natin sa Romans chapter 9, verse 15. Sapagat ganito ang sabi niya kay Moses, mahabag ako sa nais kong kahabagan at maawa ko sa nais kong kaawaan. Okay? And then doon sa verse 23 to 25, sabi niya, ginawa niya iyon upang ipakilala ang kanyang walang kapantay at kadakilaan sa mga taong kanyang kinahabagan, na noong una pa ay inihanda niya para sa kalwalatian. Okay? So, ibig sabihin, meron na siyang talagang kinahabagan bago pa nilikha ang mundo. Okay? Tayo nga ang mga taong iyon, sabi ni Pablo, na tinatawag hindi lamang mula sa mga Hudyo, subalit mula rin sa mga hindi. Sino yung hindi bayan ng Diyos? Tayo mga hindi, tama? Pero dumating ang time na tayo'y kinahabagan din ng Diyos. At yun yung sinasabi ni Pablo na hindi lamang tayo mula sa mga Hudyo, subalit mula rin sa mga hindi. At diyan kabilang yung church. Okay? Kaya ito po yung makikita natin sa verse 25, sabi niya, ganito ang sinabi niya sa aklat ni Oseas, ang dating hindi ko bayan ay tatawaging bayan ko. At ang dating hindi ko mahal ay tatawaging mahal. So, ito po yung tinutukoy ni Oseas. Okay? Sa lumang tipan, na ang tinutukoy ang hindi ko bayan ay mga hintil o mga church. Okay? Ngunit ngayon ay tatawaging mahal ko. Okay? So, makikita po natin dito si Peter, okay? Nakita niya po yung teksto na yun.
At gayon din, nakita rin ito ni Pablo. Okay? So, panigurado po na ang tinutukoy po ni Peter at ni Paul ay walang iba kundi ang church. Okay? Na tayo minsan ay hindi bayan ng Diyos. Hindi ngayon ay naging bayan ng Diyos. Okay? So, particularly, ang tinutukoy dito ay ang mga hintil na doon, kabilang yung church, na tayo hindi people, ngayon ay people ng Panginoon. At yun din, maliwanag din po ito na ibig sabihin, ang sinusulatan po ni Peter sa talatang ito, sa 1 Peter chapter 1, ay hindi lang po mga Hudyo, maging ang mga hintil o ang church mismo. Okay? Again, ano sabi niya? God says, you are not my people. You become my people. Ano po bang ibig sabihin nyo? Dati hindi ko kayo bayan, pero ngayon naging bayan po kayo. Ang ibig ko sabihin noon ay kinaawaan tayo ng Diyos. That means is mercy. Okay? Na tayo hindi bayan ng Diyos, ngayon ay naging bayan ng Diyos. Okay? Ang mercy po ay ibig sabihin ay compassion. Okay? Awa, okay? Habag, okay? Kinahabagan. Okay? So, yun po ang ating, kaya makita natin ito ay isang napakalaking pribileyo sa atin na tayo ay kinahabagan ng Diyos. So, maliwanag po ng Israel had become a no people. Bakit? Dati sila'y bayan, pero ngayon hindi na sila bayan. Bakit? Dahil sa kasalanan nila at pagtalikod nila sa Panginoon. Sila yung una, di ba tama? Bayan ng Diyos. Pinili sila di ba? Pero hindi na sila naging bayan. Bakit? Dahil nagkasala sila, nagrebelde sila, tumanggi sila sa Diyos. Pero ngayon, yung dating hindi bayan, ang tinutukoy po ay mga hintil, ay naging bayan na ng Diyos. Bakit? Sa magitan ng habag ng Diyos. Through mercy and through mercy. So mga kapatid, sana'y makita po natin ito. Okay? Kung hindi dahil sa awa ng Diyos, okay, hindi tayo magiging bayan ng Diyos. Liwanag? Okay. Ngayon ay tatalakayin natin ano ba yung what is mercy? Okay? Ano po ba ibig sabihin ng mercy? Okay? Basically, ito ay ibig sabihin ay yung pity. Okay? Ibig sabihin yan, awa. Okay? Naawa siya. O basically, compassion. Okay? Ang compassion po ay ang awa po o compassion ay yung paparusahan mo siya pero pinigil mo. Okay? Yun po ang awa. Wini-withhold mo o pinipigil mo yung parusang dapat ibigay sa kanya. Okay? Sa Old Testament, pinaltan po yung word na yan na loving kindness. Ang familiar po na Hebrew word yan ay hesed. Okay? Ang ibig po sabihin yan, it is God withholding from us the just punishment of our sin. So, pinipigil ng Diyos yung parusa na dapat tanggapin natin. Matuwid lang kasi nagkasala ang tao, di ba? Ano kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Okay? So, yan po ang ibig sabihin ng mercy. Okay? So, meron pong dalawang klase ng mercy. Una, yung tinatawag na general mercy. Ano po ibig sabihin nito? Well, it is seen in creation. Ano sinabi ng Panginoon kay Eva at kay Adan? Pag kinain nyo ito, yung puno ng pagkakilala ng masama at mabuti, anong mangyari sa kanila? Namatay kagad ba sila? Hindi. Naawa ang Diyos. Sinabi ng Diyos, mamamatay sila, di ba? Nakisay ba sila? Bumula ba bibig nila? Hindi. Naawa ang Diyos. So, dito po makikita natin, nakita natin yung providensya ng Diyos sa malawak. Hindi lang kay Eva at kay Adan, naranasan po ng sangkatauhan. Yung pag-aalaga, pagmamalasakit, pagsusustina ng Diyos. Okay? Nakita natin ang tinatawag na general mercy. Okay? Nakita natin, pinakita dyan yung kanyang patience.
na talagang naawa siya, dapat silang mamatay. Pero anong nangyari? His forbearing compassions to sinner, talagang nandyan yung pagpipigil niya, naawa siya sa mga makasalanan, na alam natin na ang Diyos ay mayroong karapatan just to burn sinner up, just to consume them immediately. Kung sino yung dapat nilang sunugin, patayin, yung mga taong ayaw kumilala sa Kanya, yung mga taong nagre-reject sa Kanya, at yung taong galit sa Kanya. At alam nyo ba na yan ang nangyari sa Sodom and Gomorrah? Tama? Nasunog sila, tinupok sila. Dahil sila'y sobrang sama. Kaya may karapatan ng Diyos na kapag ikaw'y nagkasala, ang kabayarang kasalanan, mamamatay ka. Pero ang Diyos ay nagpipigil. Kaya nga nakipagtawaran na si Abraham. Sabi niya, kung may 50 matuwid doon, susunugin mo ba? Hindi, sabi ng Panginoon. Kaya lang, wala 50. 45. Wala rin. 40. Wala rin. Hanggang sa naging 10, wala pang 10. Si Lot na nga lang. At ang kanyang asawa, ayaw pa nga. Di ba? Kinaladkad nga, di ba? Tama? Kinaladkad ng anghel si Lot para umalis. Para maligtas. Kinahabagan niya. Pero anong nangyari sa babae? Sa asawa? Sabi niya, remember Lot's wife. Gusto na siya nang iligtas, kinahabagan na siya ng Diyos. Ano ginawa ni Lot? Wife, yung asawa ni Lot, lumingo, sabi ng Panginoon, huwag kang lilingo. Naging asin. Totoo po yan. Kaya meron po siyang kinahabagan. Pero yung mga hindi niya kakabagan, kaya yan po makita natin. Pero makita natin na karapat-dapat lamang. Pero makita natin dito yung tinatawag na general mercy ng Panginoon. Sabi niya, ang pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi magmamaliw, habagan mo'y walang kapantay. Okay? So generally, pinapakita pa rin niya, meron siyang hindi kaagad pinapatay. Okay? And then sa Psalms 145 verse 9, ang Panginoon ay mabuti sa lahat, at ang kanyang mga malumanay na kaawaan ay nasa lahat ng niyang mga gawa. The Lord is good to all, and His tender mercy are over all His work. Kaya makita natin yan. So, yan po yung tinatawag na general mercy. Okay? So, dito makita natin na wala siyang ina-identify na people. Hudyo ka man o hindi, papakitaan kanya ng awa. Okay? At yun din po yung sinasabi doon sa Psalms 45 doon, na siya ay mabuti sa lahat ng tao. Okay? Yung pong tinatawag na general mercy. That means, ibig sabihin, that people aren't burned up, they aren't consumed. So kapag meron kang ginawang kasalanan, hindi ka nasunog, hindi ka natupo, hindi ka kaagad na matay, ay natanggap ka ng general mercy. Okay? Ibig sabihin nito ay talagang inaalis niya yung present full potential disasters of sin. Inaalis niya, dapat ikaw ay dahil sa ginawa mong kamalian, dapat mamatay ka, pero inaalis niya yung pinagagaang niya. Okay? Kaya lahat ng kasalanan may consequence. So, dapat kang mamatay, pero siguro hindi ka namatay, nabalian ka lang, o something nangyari sa iyo. Pinagagaang niya. Okay? And also, ibig sabihin po niyan, God, mercifully, naawa siya, ini-eliminate niya yung present, yung kasalukuyan, earthly, full potential disasters of sin. Hindi pa niya pinararanan sa iyo. Yung bigat na maaring buong pangyayari ng yung ginawang kasalanan. Okay? So, yan po ay generally mercy. That's general mercy which comes upon all people para sa lahat ng tao. Kaya kung meron po kayong kasama, kakilala, ba't gano'n sama? Bakit gano'n siya? Hindi siya magsisi. Okay? Ang Diyos pinipigil po yun. Parusa. Okay? Ano yung sabi po sa Isaiah 27 verse 11? Nabali at natuyo ang mga sanga ng punong kahoy. Pupulutin naman ng mga babae at gagawing panggato, sapagkat ang bayang ito'y walang pagkaunawa, kaya hindi sila kahabagan ng Diyos na kanilang
manlilikha. Okay? So, pakita natin na yung merong general mercy, wini-withhold ng Diyos ang parusa sa katauhan. Pero ano sabi ni Isaiah? Okay, anong ibig sabihin? Ano yung sinasabi ni Isaiah dito? What Isaiah is saying is there comes a time, darating daw ang panahon, yung when the mercy of God run out, and the compassions of God runs out, and the full potentials of sin is felt. Okay? So, darating daw yung time na yung pasensya ng Panginoon, sabi nga ni Fernando po Jr., puno na ang salok. Tapos na ang pagpipigil ko. Okay? Paparusahan na kayo. Liwanag po ba yan? Pinipigil lang. Kaya po merong impyerno. Kaya kung hindi man naranasan ng mga masama, mga drug addict, pusher, drug lord yan, weapon lord yan, lahat ng masasama ngayon ng parusa, meron pong inilaan ng Diyos na impyerno. Liwanag? Darating din ang ano na yan. Then, pangalawa, meron tayong tinatawag na general mercy. Meron naman tayong tinatawag na special mercy. That is mercy on the elect sa mga pinili niya. Di ba? Meron binanggit si Pablo na tayo ay kinahabagan ng Diyos. Kailan pa tayo kinahabagan ng Diyos? Bago pa nilikha ang mundo, that's the elect. Ito ay bukod-tangi. This is a unique mercy. Bukod-tangi ito. Tandaan po natin, baka sabihin nyo, bakit na ganoon? Okay? It is equally undeserving for we are sinners like the rest. Sa buong katawang, bagamat ikaw ay elect, pare-parehas tayong makasalanan. Okay? Mga sa ibang tao, for some people, God is generally merciful in this life by alleviating the present full potential disasters of sin. Okay? May mga ibang tao daw sa mundo na ito na nakakaranas ng general mercy ng Diyos ang magitan ng ano? Inaalis ng Diyos o binabawasan niya yung present potential disasters of sin. Okay? Hindi kagad sila namamatay, pinaparusahan, kahit nagkakasala sila o namumuhay sila sa kasalanan. Okay? Kasi naranasan nila yung general mercy ng Panginoon. Pero, sa ibang tao, hindi lang po inaalis ng Panginoon yung present na disaster, kundi forever the potential disasters of sin. Diba? Sabi sa inyo, wini-withhold ng Diyos ang parusa sa mga makasalanan. Kailan na maranasan nyo? Pag namatay sila, pupunta sila sa impyerno. Tama? Pero para sa mga elect, inaalis niya forever. Hindi mo mararanasan yung parusa ng Diyos sa impyerno. Yun po ang makikita po natin dito. Okay? Kaya po, very special. Nasabi dito, para sa mga elect who receive not only general mercy ngayon, in this life, but the special mercy in the life to come. So, may mga mananampalataya, nagkakamali, nagkakasala tayo, buti hindi kaagad tayo namamatay. Tama? Kasi naranasan yung general mercy. Bukod sa general mercy, meron pang tatanggapin ang mga elect na special mercy. Yung pag namatay ka, hindi ka pupunta sa impyerno. Bibigyan ka niya ng buhay na wala hanggan. Ako nyo yun? So, ito po yung makikita natin na ibinibigay ng Diyos yung kanyang awa sa mga nabiktima ng kasalanan sa magitan ng pagpapatawad sa kanilang kasalanan. Yung utang mo, anong kabayaran ng kasalanan? Kamatayan, binayaran na ni Jesus siya. Wow, that's the privilege. Nakagay niyo po ba yung privilege na yun? So, ulitin natin. Sa case ng unregenerated, ibig sabihin po, ito yung mga hindi pa born again. Ito yung mga unbeliever pa hanggang ngayon. Ang ginagawa ng Diyos, pinipigil niya lang yung judgment until the future. Pero darating din yan.
Kaya huwag kayong magtaka, huwag kayong mainggit sa mga drug lord, wedding lord, nagmamay. Ba't ganoon? Kung sino yung masama, sila yung gumagawa ng kasalanan. Nagmamayag pag ay gayabang. Ikaw matakot. Pinipigilan ng Diyos, may parusa din sila. Okay? Pero sa case ng mga elect, hindi lang niya pinatawad ang kailang kasalanan, aalisin pa niya yung judgment. So, sabi sa Bible, sa Hebrews 9:27, itinakda sa tao ang minsan mamatay, pagkatapos nito ay ang pagpupukong. Pag namatay po ang tao, pupunta na siya sa destination niya. Naalala niyo sa Luke chapter 16, yung mayaman at si Lazaro, nung namatay yung mayaman, nagpasasa siya, wala siyang kinikilala ng Diyos. Saan siya pumunta? Sa impyerno, sa lugar ng pagdurusa. Tama? At samantala si Lazaro na nagtiwala sa Diyos, saan siya pumunta? Sa piling ni Abraham. At doon, inaaliw siya. Kita niyo? So yung pong isang napakalaking pribileyo ng mga pinili ng Diyos. Pinatawad sa kanilang kasalanan at tinatanggal ng Diyos ang paghuhukom sa kanya. Ngayon ang tanong, malaking tanong. Why? Bakit? Bakit ganoon? Bakit meron siyang pinipili? Sabi ng iba. Kasi gusto niya. He wanted to. Bakit niya gusto? Yun namang tanong maraming tao. Kasi nga, ang Diyos ay isang Diyos ng pag-ibig. Ito rin ang malaking tanong. Bakit ako pinili niya? Why did He choose us? Ang sagot ni John MacArthur, I don't know. Hindi ko alam. Bakit nga ba kayo pinili? Karapat dapat ba ako? Kaya, tanong mo sarili nyo, karapat dapat ba kayo? Ano sabi ni Micah chapter 17, verse 18, sabi niya, wala nang ibang Diyos na tulad mo, O Yahweh. Pinatawad mo ang mga kasalanan ng mga nakaligtas sa bayang mong pinili. Hindi na natili ang iyong galit magpakilaman. Sa halik, ipinadamo sa kanila ang tapat mong pag-ibig. Sabi ang Ingles niya, but who is the pardoning God like you, says Micah, and who is so merciful? So yan po ang sagot. Bakit pinili ka at pinili ako? Hindi naman tayo Hudyo. Tayo isang hintil na makasalanan. Anong sagot niya? Why did God choose us? Sabi sa Romans 9 verse 15, I will have mercy in whom I will have mercy. Kaawaan ko ang gusto kong kaawaan. Okay? Of course, maraming magko-question dyan. Ano sabi niya sa verse 19 to 21? Sasabihin mo naman sa akin, kung gano'n, bakit sinisisi ng Diyos ang tao? Sino ba ang mga kasalungat sa kanyang kalooban? Sisisihin ng tao ang Diyos. Ano sagot ni Pablo? Tao ka lang. Tao ka lamang. Sino kang mangangahas na sumagot ng ganoon sa Diyos? Masasabi ba kaya ng isang hinubog sa kanyang manguhubog, bakit niyo ako ginawang ganito? Ilang tao, bakit ito? Bakit nangyari sa akin ito? Ano sagot niya? Wala bang karapatan ng gumagawa ng palihok, nagbubuo ng mamahalin at mumurahing sisila mula sa isang tumpok ng puti? Sino ka magreklamo sa Diyos? Kaya sana mga kapatid, sa ating pag-aaral na ito, makilala natin ang Diyos. Sabi ng iba, unfair ang Diyos, bakit meron siyang pinipili? Mabuti, pinili ka nga niya. Lahat tayo deserve na mapunta sa impyerno. Nararanasan lang natin yung general mercy ng Panginoon. Pero dahil sa ikaw'y pinili, bukod sa ibinirod doon ngayong parusa sa atin, iniligtas ka pa niya. Wala siyang obligasyon na iligtas tayo. Dapat nga tayo parusahan dahil sa ating kasalanan. Kahit isang kasalanan lang. Makita niyo sa banal na kasulatan, yung naghahawak ng Ark of the Covenant, nahulog lang. Hinawakan niya, ano nangyari? Patay siya, napupusa because God is holy. Ito ang pinapakita niya. Bakit sabihin, hinawakan lang, hindi naman sinasadya eh. Mamamatay din yung tao na yun. Gusto niya lang ipakita na siya isang Diyos na banal.
Kaya hindi ka namamatay. Ako hindi namamatay dahil sa ating kasalanan. Because nararanasan natin yung habag ng Diyos. Tapos kung questionin mo, bakit siya tulungan? Bakit niya sinisisi ang tao? Makasalanan ka from the beginning. Okay? Kaya, magandang tanong ito, ano ba ang nag-uudyok sa Diyos para ipakita ang kanyang kahabagan? Una, it is not the wretchedness of the sinner that caused God to show mercy. Yung napakasaklap na, yung masaklap na pangyayari, di ba, sa kanyang buhay, kaya naawa bang Diyos? No, hindi po. Ang Diyos po ay hindi nakaupo sa langit at nalulungkot siya kapag ang isang sinner, okay, kapag na emotionally ay nalungkot siya, kaya naawa siya. Okay? Ang Diyos po ay hindi nagpapakita ng mercy dahil lang sa certain feeling or yung sa kalulus-lunos na kalagayan ng tao. Okay? Kasi kung totoo po yun, kung siya ay magiging merciful sa iba, dapat magiging merciful din siya sa lahat. So God is not influenced by the misery of the sinner, or He will save them because they are miserable sa nangyayari sa kanila. May kwento ko lang po yung karanasan ni Chris noon na nasa Malaysia siya. Nung pinakita niya na marami siyang pasa, binubugbog siya ng amo niya, naawa po ko. Diba? Sabihin, bilang tao, pag meron kang nakitang masaklap na karanasan ng isa, awa ka, tama? Ang Diyos po hindi ganoon. Nakita yung kalulus-lunus sa iyo, nangyayari sa iyo, maawa siya. Hindi po nagko-compel, hindi yun na nag-uudyok sa Diyos na mabago ang kanyang damdamin na maawa siya dahil na masaklap ng buhay. Lahat po tayo masaklap na ang buhay karanasan. Okay? Pangalawa, it is not because some of us sinner are more worthy of mercy than others. Okay? Para bang sasabihin natin, ito medyo sa kasalanan nito 50% lang naman ito masama. 50% mabuti, kaya kahabagan ko na siya. Okay? Yun ang pagkakaalam ng iba. Pero maliwanag po na sinasabi sa Isaiah, chapter 64, verse 6, lahat tayo generally, sabi, naging marumi sa harapan ng Diyos. Ang mabubuting gawa natin, maruruming basahan katulad na. Kahit na meron kang nagawang konti na mabuti, sabi mo, sa harapan ng Diyos, marumi pa rin yan. Yung maruming basahan po, ibig sabihin niya na yung feminine napkin ng babae, ganun karumi po yun sa harapan ng Diyos. Okay? Kaya, hindi pwedeng sabihin na, yung iba kasi, mas karapat dapat medyo mabait. Kaya naawa ang Diyos, mabait naman yan. Di ba? Meron kang mga anak, sabi mo, ito swahil talaga to, pati asulo to. Ito naman, medyo mabait naman. Kaya kakawaan ko. No? Ang Diyos po ay hindi nagpapakita ng awa dahil sa sinasabing mas worthy siya na kaawaan. Pangatlo, God is not merciful to some of us because Christ made it possible for Him to be merciful. Noong araw ay ito rin yung aking paniniwala na dahil daw po namatay si Kristo sa cross, kaya posible na sa Diyos na maging merciful. Gusto niyang ipakita ang kanyang mercy because of what Christ has done. Yan ba paniniwala ninyo? Okay? Kung iyon po ay totoo, na si Kristo po ay namatay para sa lahat, at ang mercy would be available to all, then God would save all. Yun po ang ibig sabihin niya. Ibig sabihin, walang pupunta sa impyerno. Naniniwala po ba kayo doon? Sangayan po ba kayo? Hindi. Meron pupunta sa impyerno. So, hindi po dahil sa ginawa ni Kristo, naging merciful ang Diyos. No? So, maliwanag po na lahat nga tayo ay marumi sa harapan ng Panginoon. Maruming basahan na anuman ang ating ginawa. So, again, it is not the
wretchedness of the sinners that compels God to show mercy. Hindi nakakaawa ka na, kaya awa ng Diyos. Napakasaklap na ng buhay mo. Magpapakita siya ng awa. Hindi po na yung iba ay worthy para pakitaan ng awa ng Diyos. At hindi rin po, not simply that because of the work of Christ, dahil nga po sa si Kristo ay namatay sa cross, ang Diyos ay magiging merciful. Wala pong katotohanan ang lahat ng itong tatlo. Kaya, sagutin pa rin natin. Well, why did God choose to be merciful? Bakit nga ba siya pinili niyang maging maawain? Kasi, He chose to be merciful. Hindi po siya nai-impluensya ng sitwasyon mo. Siya ang may gusto noon. Yung pong ibig sabihin, I will have mercy in whom I will have mercy. Okay? We have been chosen by His influence. Hindi siya na-influensyahan. Yung kanyang sovereign love before the world began. Wala ka pa nga nangyayari. Hindi ka pa nga sinisilang sa mundo na ito. Napili ka niya. Nakita niyo ba yan? Hindi niya yan? Wala. Hindi pa nakikita. Wala ka pang nararanasan sa mundo na ito. Pero, hindi siya na-influensya sa ano man na nangyayari sa buhay. Kundi, dahil sa kanyang sovereign love, sa kanyang kapangyarihan. Kanina nabasa natin, hindi ko ililigtas ang Huda dahil sa mga tabak o warriors, military, ibig sabihin, no? Di ba? Tama? Kundi by my sovereign will. Ganon din po tayo mga church, yung mga pinili ng Diyos, hindi dahil nakakaawa ka na, masaklap ang buhay mo. Iniiwanan ka ng asawa mo, kawawa ka naman, wala kang makain, binubugbog ka na. Naghihirap na kayo. Hindi. Hindi po siya na-influensyan. Ano yung sabi ni Arthur W. Pink? Mercies arise solely from God's imperial pleasures. Doon po nanggagaling yung awa ng Diyos sa kanyang kagustuhan kung saan siya matutuwa. Okay? So I hope na maintindihan po natin ito. Maaaring hindi ito ang inyong paniniwala para bang bago ito sa akin. Pero sana kung makita niyo yung matuwa kayo. You are blessed. Hindi dahil mayaman ka o mahirap ka, nakakaawa ka naman sa Pilipinas, nakakaawa ka. Ito ay galing sa sovereign love of God. Okay? So, ano sabi po niya sa Psalms 57 verse 10? Sapagkat ang iyong kagandahang loob ay dakila hanggang sa mga langit at ang iyong katotohanan hanggang sa alapap. For thy mercy is great unto heaven and thy truth unto the clouds. Okay? So, maaaring sabihin natin na great is His mercy to them that fear Him. Napakadakila talaga ng kanyang awa sa atin sa lahat ng natatakot o gumagalang sa Kanya. Okay? Maliwanag po yun na ang habag, ang awa ng Diyos, ang siyang nagligtas sa atin. It is because of God's mercy. It is not because of our works. It is the mercy that grants us eternal inheritance. Okay? Dahil sa awa niya, kaya niya tayo niligtas, kaya niya tayo binigyan ng eternal inheritance. Okay? So, tandaan po natin, ang mercy is a spiritual privilege beyond description. Beyond description. Okay? Talagang napakalawak po nito. Hanggang sa dumating tayo doon sa kalangitan, ay hindi natin maipaliwanag bakit nga ba tayo kinhabagan ng Diyos. Okay? Ano sinasabi po sa 2 Corinthians 1:3? Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama ng mga kaawaan at Diyos ng buong kaaliwan. The Father of Mercy. Kaya purihin po natin ang Panginoon kung kayo'y alam nyo na kayo'y pinili ng Panginoon at kinhabagan ng Diyos, purihin natin siya.
Ano sabi po sa Titus chapter 3, verse 5? Bakit niya tayo iniligtas? Sabi niya, hindi dahil sa ating gawa na katwiran, ginawa natin sa sarili. Okay? Hindi dahil mabait tayo, may na-accomplish tayo, kundi ayon sa kanyang kaawaan. According to His mercy, ay kanyang iniligtas tayo sa magitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan at ng pagbabagong sa Espiritu Santo. So, hindi yan by ating works or accomplishment, kundi naawa lang siya sa iyo. Kaya wala tayong pwedeng ipagmamalaki. This is the doctrine of grace, mga kapatid. Okay? Kaya ano sabi, anong dapat natin maging damdamin, mga kapatid? Pag naintindihan natin ito, magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakilanman. Give thanks unto the Lord, for He is good, for His mercy endureth forever. So kaya talagang isang malaking pribileyo na kapag tayo ginawa ng Diyos, hindi tayo mapapahiya sa Panginoon. Hanggang sa muli niyang pagbabalik, kumarap tayo sa Diyos. Nandun yung awa niya. Ano pa sabi sa Psalms 59 verse 16, ngunit aking aawitin ang iyong kalakasan. Oo, aking aawitin malakas ang iyong kagandahang loob sa kinaumagahan, sapagkat ikaw ay naging aking matayog ng loob at kandungan sa karawan ng aking kabagabagan. So I will sing aloud of the mercies in the morning. Kanya, paggising niyo pala sa umaga, Lord, thank you, buhay pa ako, humihinga pa ako. Diba? Mercy of God yun. Yung iba na hindi na nagigising. Diba? Kaya purihin natin ang Panginoon. Okay? So I hope na iyan ang magiging attitude natin dahil lang sa habag ng Diyos. And that is the privilege. And then, tapos tayo sa pang-labing isa. Ang pang-labing isa natin ay dominion, separation, possession, illumination, 10, compassion, at yung ito ay 11, yung proclamation, okay, of our Lord. Ano sabi niyan? Isang bansang nakalaan sa Diyos, bayang pag-aari ng Diyos, anong dahilan? Upang magpahayag ng mga kahanga-hanga niyang ginawa. Ginawa niya, okay? Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahanga-hangang kaliwanagan. Ang tanong ay, ano mang dahilan o purpose or all of this? Bakit niya ba tayo binigyan ng privilege? Why are so privileged? Okay? Bakit niya ba tayo binigyan ng mga pribilehiyong ito? Bakit sa buong mundo, hindi sa lahat ng tao ay binigyan niya ito? Okay? Why would the Lord do all of this for us? Bakit nga ba? Okay? Ang sagot ay doon sa verse 9. Para sa ganoon, we might engage in proclamations of Him. Okay? Gagamitin niya tayo para ipahayag natin. Okay? That you, sabi niya, that you might proclaim His excellencies. Okay? Yung pong dapat natin gawin. Kapag nalaman natin yung mga pribilehyo nito, ito ay dapat natin, banggitin sa iba. Yung kanyang kahangahang ginawa sa atin. Hindi niyo ba napansin na ito ay napakalaking pribileyo? Can you think of a higher privilege than to be the ambassador of the living God? May mga ambassador tayo ng Amerika, di ba naman? Mga ibang bansa. Minsan may dumaan kami doon sa Makati din, papuntang BGC. Makikita mo kaliwat kanan. Bahay ng ambassador ng ganitong bansa. Lalaki. So, you represent your country. Mga kapatid, hindi tayo ambassador ng ibang bansa, kundi ambassador tayo ng living God. And this is the reason why we come to church every Sunday. Why? Sunday? Kasi nabuhay si Jesus Christ. Ipinapaalam natin sa community natin na ang Diyos na sinasamba natin ay isang Diyos na buhay. Na kahit tayo mamatay, katulad ni Kristo, mamatay siya, binayaran ang ating kasalanan. Tayo rin mamamatay because of our sin. Pero bubuhay niya tayo. Ito ay napakalaking testimonya. Every time you come to church,
ipinapahayag mo sa community, sa pamilya mo, ng Diyos na pumili sa iyo, ang isang Diyos na bahay. Pero kung natutulog ka, ano pinapakita mo doon? Ano sinasabi mo? Tulog ang Diyos ko. Tamad ang Diyos ko. Nakita niyo po ito. Napakalaking pribileyo ito, mga kapatid. We are representing the living God. Ang ibig po sabihin ng word proclaim ay dito naman po sa portion ng Bible na ito, ginamit yung word na proclaim. Ano pong ibig po sabihin ito? Ito po ay mag-advertise ka. Okay? Magbibigay ka ng balita. It means to publish. Mag-uulat ka. O sasabihin mo ito. Okay? At hindi lang basta pagsasalita, may puwersa ito. The force of telling something otherwise unknown, hindi na alam. Ngayon, nakakalungkot, mga marites, gustong-gusto nating magkwento, ay, hindi mo ba alam ito, ito bago, chismis. Nakakalungkot, lalo na ngayon sa politika. No! Iba ang mundo natin. We need to proclaim Christ in excellency niya. Ano po ba ibig sabihin ng excellency? Literally, sa Greek po, it means the ability to do heroic deeds. Yung mga kamangha-mangha, yung mga magagandang ginawa ng Diyos. Hindi ba anime hero, Captain America, o superhero na napapanood natin, hindi yun ikukwento natin. Okay? Kung hindi yung ginawa ng Diyos. Okay? Yan ang trabaho ng mga Kristiyano. Hindi politika o ano-ano, usapan yung o chismis o artista. Sad to say. Sabi ng Panginoon, huwag mong ibigin ang mundo na ito. Ang umiibig sa mundo nito ay hindi umiibig sa Diyos. Kaya anong laman ng isipan nyo? Ano yung sinasabi ng mga bibig ninyo? Ipinapahayag niyo ba? Kayo na nga yung pinili ng Diyos. Tapos wala kayong sinasabi tungkol sa iba. Yung pagpunta pa lang nyo sa church ay hindi nyo pinapakita na mahalaga ang Diyos mo. Okay? And now, we have the privilege of telling what the world will otherwise not know, that God can do heroic things. Yan ang po ang dapat na gawin natin. Ipaalam natin sa mundo na mayroong malaking magagawang Diyos sa kaligtasan ng tao. He has the ability to do mighty and powerful acts. Okay? Yung excellencies po na ito ay hindi po tumutukoy sa attributes ng Diyos. Na siya makapangyarihan sa lahat, all-loving, all-powerful. Hindi po niya binabanggit yung mga katangian niya. Kundi ang sinasabi po, tinutukoy sa excellencies o kahanga-hangang gawa niya ay yung pong tinatawag na powerful deeds. Yung ginawa niya. Heroic deeds. Yung namatay siya sa cross para bayaran ang iyong kasalanan. Kumbaga, kung merong panahon ng pandemya, ito yung solusyon. Diba? Alala niyo nung kinagat ng ahas ang mga Israelita. Diba? Dahil sa katigasan ng ulo. Ano sinabi niya kay Moses? Gumawa ka ng bukod na meron ng ahas at ang sino mong tumingin doon ay aliligtas. At yun po naging simbolo ng medicine, di ba? Ang medicine yun, yung simbolo na may ahas. So yun po yung makita natin na i-declare natin o sabihin natin ang pagliligtas ng Panginoon. At sabi nga sa Biblia, kung paano itinaas ni Moses ang ahas, kaya hindi ang anak ng tao ay kinakailangang taas. Upang sino mong sumampalataya sa kanya, hindi mapahamak o hindi magkaroon ng buhay naman niya. Kung miserable ang tao, malaki ang problema niya, sabihin natin na mayroong ginawa ang Diyos para maligtas ang tao. Yun ang ikwento natin. Hindi yung yabang natin, hindi yung na-accomplish natin. Walang silbihan. Hindi makakapagligtas ng tao ang mga nagawa natin o experience natin. Sabihin natin ang ginawa ng Panginoon. Okay? So, yan po ang trabaho natin bilang mga mananampalataya. Na makita natin, I have the privilege of being an announcer of the mighty
heroic deeds of the living God who has called me into His service. Yan po ang trabaho natin. Alam nyo, merong isang pangyayari sa buhay ni John MacArthur. Si Otis Chandler, isa po na may-ari at nag-ooperate ng LA Times. Siya po ay minsan ay uma-attend sa church nila. Okay? At sinabihan nito si John MacArthur na sabi niya, marami kang alam, matalino ka, malaki kang impluensya, maraming tao ang nakikinig sa iyo. Mahusay talaga si John MacArthur. Okay? Ang sabi nito ni Otis, binigyan siya ng opportunity. Sabi niya, bakit hindi ka pumunta sa aking sa television at bigyan ka ng opportunity na magsalita tungkol sa issue ng mundo na ito. Malaking opportunity yan, di ba? Sabi niya, para magsalita siya sa television. At sabi niya, nagpapasalamat ako sa iyong confidence sa aking opinion. Pero sabi niya, but do you really think the world needs another guy's opinion? Sa tingin mo ba, kailangan pa ng mundo ang opinion ko? Okay. Natawa si Otis Chandler, sabi niya, really? Ang kailangan ng mundo ay yung view mo, sabi niya. Well, sabi niya, ano ang aking magiging role? How do you see yourself then and what is your role? Okay? Pero alam niyo po ba ang sagot ni John MacArthur? Sabi niya, I have been called to speak the opinion of God. Hindi ako magsasalita tungkol sa mundo o personal ko o kagaya tayo ngayon. Sa Facebook, ang dami politika. Hindi natin trabaho yan. Okay? Ang sagot niya, I am here just to tell everybody what God says and to proclaim Him. Ano ang sinasabi ng Biblia? Yun ang aking sasabihin. Hindi yung aking opinion sa nangyayari sa buong mundo. Mga kapatid, tayo natutukso sa mga ganyan bagay. Magbasa kayo ng Biblia. Hindi yung kung ano pinakikinggan nyo, pinanonood nyo, nag-aaway-aaway kayo mag-asawa, kaibigan, dahil sa politika o sa mga anumang issue ng buhay. Ang trabaho natin, mga kapatid, ay sabihin natin kung anong sinasabi ng Diyos at yun ang dapat natin ipaya. Okay? Ano sabi ng Panginoon? Kami mga sugo sa pangalan ni Kristo na waring namamanhik ang Diyos sa magitan namin. Kayo mamanikan namin sa pangalan ni Kristo na kayo makipagkasundo sa Diyos. We are ambassadors of Christ. Okay? Huwag tayong maging ambassador ng kaguluhan, kasiraan, o kasinungalingan. Okay? Kundi sabihin natin ang katotohanan at ang kanyang ginawa sa ating para sa kaligtasan at pag-asa ng tao. Okay? Do you know, ano pa sabi sa ating pag-aaral na ito, sa pagtatapos, do you know why we have this privilege? Itong tanong sa atin. Bakit nga ba tayo binigyan ng privilege? Okay? Isa lang dahilan. Dahil we are in Christ. Maliwanag po yan. Tama? Kung wala ka kay Kristo, wala kang privilege. Naghihintay ka lang ng judgment ng Panginoon. Biniwidhold niya lang ang parusa sa iyo. Pero dahil ikaw ay binigyan ng pribileyo, anong dahilan? Dahil sa iyong ugnayan sa Panginoon. At yan po ang ating tinalakay, we are in union with God. Kasi dahil kay Kristo, si Kristo ay nasa atin. Tama? And then we have access to God. Yung kanyang kaluwalhatiang presensya because we have the access sa pamamagitan ni Kristo. Kaya siya po yung way, the truth, and the life. Okay? Makakalapit tayo
sa Diyos sa magitan lamang ng pangalan ni Christ. Pangatlo, we are secure in our relationship to God. Because we are in Christ and He is secured in His relationship to God because of the Trinity. So we are secure in Him. Meron tayong access with Him. We have union with Him. At ito yung pang-apat, we have affections for the Lord. The only reason we are elected is because His love, hindi ko na pala naisulat yan. Because of His love has been shed abroad in our heart and we love Him because we first been loved in Christ. Okay? So, naramdam natin, kaya po tayo nagpapakita ng pagmamahal sa Panginoon kasi naranasan natin yung pagmamahal ng Panginoon. Kasi kung hindi nyo naranasan ng Panginoon, hindi ka rin kayo magpapakita. Diba? Love begets love. And then, pang 5, we are elected. The reason we are elected because the Bible says we are chosen in Him before the kailan tayo pinili ng Panginoon? Before the foundations of the world. It is only Him that we become the chosen. Siya lang po ang dahilan kung bakit siya pinili. Hindi dahil mayaman ka, may potential ka, may kakayanan ka, matalino ka, ma-influensya ka. No. Pinili niya tayo because of His choice. And then susunod, as far as the dominion goes, our dominion is because we reign with Him. Mamamahala tayo kasama niya. Okay? So again, ulitin ko, hindi ka magiging anghel, kundi magiging kang lingkod ng Diyos, sasamba ka sa Diyos, mamamahalang kasama ng Diyos. Okay? And then we are separated, a holy nation. Okay? We are holy because we are in Him, kasi God is our holy God. Okay? And then, yung possessions of God. We are only the possessions of God because we are in Christ, who is God's own Son. Okay? Pag-aari tayo ng Panginoon, dahil nga po, si Jesus Christ ay anak ng Diyos. At ito, ang napakaganda, we are illuminated. Okay? Tayo ay nalunagan because we are in Him, who is in light. Okay? So, yung iba, hindi nila maintindihan. Kahit na anong paliwanag ko rito, kahit ang ilustrasyon ko, hindi pa rin lamang unawaan nito. Kaya, purihin niyo ang Panginoon kapag tayo binayaan ng kaliwanagan, maintindihan natin ito. At ngayon, yung compassion sa Panginoon. Dahil sa po sa ginawa ni Kristo, because of what He has loved in Christ, gave us mercy. Okay? And finally, we can proclaim His excellency. Okay? So, banggitin po natin. Maraming katotohanan na inyong nakita ngayon ay hindi alam ng maraming tao. And even yung mga dati ng Christians, hindi nila nakikita ito. Okay? Minsan na-influensya sila ng mundo. Minsan naiinggit sila. Kaya nga, naglipa na yung katuruan ng prosperity teaching. Para sabihin ng matagumpay sila, blessed sila. Material things, no? It's not. Ano sabi ng Panginoon? Okay? Lahat ng ito, pagdating ng Holy Spirit, okay? Sabi niya, dadapat tatanggap ninyo kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo na kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa ulihulihan hangganan ng lupa. So, if you have the Holy Spirit, it will give us power para magpatotoo. Okay? Ano yung sasabihin natin? Sabi sa Ephesians chapter 1 verse 3, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo na siyang nagpala sa atin ng bawat pagpapalang ukol sa Espiritu sa kapangyarihan kay Kristo. Okay? So, blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who had blessed us with all spiritual blessing in heavenly places in Christ. So, huwag tayong padaya doon sa mga turo ng iba. Material and prosperity blessing. So, pag naintindihan nyo ito, yung mga pribileyong ito, mga kapatid, napakarami kayong spiritual blessing.
Okay? Sa katapos-tapusan mga kapatid, tandaan ninyo, lahat tayo ay grupo ng iba't ibang klase na tayong lahat ay makasalanan. Okay? Na deserve natin ang pagpaparusa ng Diyos. Pero dahil sa ginawa ni Kristo at nagkaroon tayo ng pagsisisi at pananampalataya kay Kristo, tinanggap natin ang lahat ng pribilehyo. Hindi tayo nakakahigit mga kapatid. We are all iba-ibang klaseng makasalanan. It is only because of the mercies of God. Kaya natin natanggap ang biyaya ng pagligtas. Tayo tuwing manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong kadakilaan, pag-ibig sa amin, na kami ay iyong kinahabagan at kinawaan. Sa kabila ng aming kasalanan at hindi karapat-dapat sa iyo, kami iyong kinahabagan at pinatawad ang aming mga kasalanan. Panginoon, ang aking dalangin sa mga tao na hindi pa naliliwanagan ng mga katotohanan ito, sa mga tao na nananangan sa kanilang magagawa at ma-accomplish, sa mga tao na nananangan sa relihiyon o sa kanilang maling paniniwala, habagan mo sila, Panginoon, upang marinig nila ang katotohanan na ikaw ay minsan nanakop sa lupa upang mamatay, upang sundin ng iyong Ama, upang ano ang hinihiling ng iyong banal na kautusan na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sinunod mo ang lahat ng ito upang sa gayon ay maalis ang puot at galit mo sa tao. At doon ay marinig ng mga nili mo na bago pa nilikha ang mundo ang kagila-gilalas na ginawa mo para aming mapatawad at tawagin mga anak mo. Kaya hinihiling po namin sa kapangyarihan ng iyong Espiritu, ipaunawa mo, panatiliin ang katotohanan ito sa puso ng bawat nakikinig ngayong araw na ito. Itinatagupin namin siya, Panginoon, sa iyo. At kami rin, Panginoon, sa mga katotohanan ito, lalo kaming magpakumbaba, lalo kaming magpasalamat, kundi dahil sa iyong awa at habag sa amin, wala kaming silbi sa mundo. Ito po ang aming dalangin. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Ipurihin po natin ang Panginoon.